Para sa video marathon na to, welcome to Makati. At kakain tayo ng iba't ibang paborito pagkain sa syudad na to. At ang episode na to ay mahati sa 3 bahagi. Una, kakain tayo sa mga favorite local neighborhood food dito sa Makati. It doesn't feel like negosyo lang siya, pagkakakitaan lang, hindi. Parang gusto lang talaga nila magpakain ng community. Next, i-experience natin sabay-sabay ang Jolly Jeep food culture. Ito yung isa talaga sa bumuhay sa akin nung college. Okay, sige, cheers! At sa huli, kakain tayo at magpapakasaya ng mga late night food trip dito sa poblasyon. Ang pinagkaiba, mas parang mas quiet. At huwag na tayo paligoy-ligoy pa at simulan natin sa mga kainan na tatak Makati mula noon hanggang ngayon. Ready ka na ba? Tara! Makati, ang syudad na hindi napapagod, punong-puno ng hanap buhay at pag-asa. Tinaguri ang financial hub ng Pilipinas dahil ito'y tahanan ng iba't ibang higanteng lokal at international na kumpanya. At sobrang daming Pilipino ang dito naghahanap buhay. Pero sa likod ng mga matataas na gusali at mga hindi magkamayo na empleyado ay sa looban ng Makati ay makikita ang mga residential area at iba't ibang barangay kung saan mahanap mo ang mga kainan na talaga namang tatak Makati. At huwag na tayo paligoy-ligoy pa at simulan natin ang almusal dito sa tapsihan ni Mama Berna. Boom! Pare! First food spot. Ikoy, nasan tayo ngayon? Tapsihan ni Mama Berna. Joining me today ay isang kilalang food content creator at proud Makati boy na si Ikoy. Top it with some more brown sugar. Burnt honey cream coffee jelly. Coffee jelly lang pero may konting swag. Kain. At siya ang gagawin sa atin papunta sa mga amazing local eats dito sa Makati. Paps, balita ako, isa na to sa mga legendary na kainan dito sa Makati. Ano masasabi mo dito? Oo, dito sa Barangay Pio del Pilar. Matagal na sila dito eh. Tapos, alam mo yung mga nagtatrabaho sa area, o talagang mga taga dito, normally sila lang yung mga nakakaalam. Kinakainan talaga ng locals. Ito yung mga kainan pare na hindi mo gaano makikita sa social media. Doon nakita nila sa'yo sa show mo. Pero like, ito talaga yung kailangan merong hearsay. Word of mouth. Word of mouth, exactly. Kung tiga Makati ka, panigurado, ay nakakain ka na sa tapsihan ni Mama Berna. Isang hole-in-the-wall house-like kainan na talaga namang sa bawat prito ng lechon at linamnam ng kanilang tapa ay talaga namang mararamdaman mo ang pag-aaruga ng isang ina. Sa ilang taon nila sa pwesto nila dito ay marami ng Makatizen sa kanilakihan ng masasarap na luto ni Mama Berna. Umorder kami ni Ikoy ng ilan sa mga bestsellers nila tulad ng tapsilog, sizzling kamto, lechon kawali at ang kinilaw na lechon. Halika, mag-almusal na tayo. Try natin yung... Ito first time ko ito matatry. Okay. Yung sizzling kamto. Lahat yan na-try ko na except ito. Okay. Hindi ko alam kung matagal niya na bang sinaserve to. Matagal na lang sinaserve pero first time ko siya matatry. Sige, makikita mo. So, chunks of beef na may slices ng tomato. Sige, kuha ko ng karne dito. Tapos may bawang tataas. Manamis-namis, no? Manamis-namis siya. Yun nga eh. Kanina natikman ko yung sauce. Meron ako naalala ng ano eh. Parang sausawan ng fishball na ganyan din yung lasa. Sige, sinasabi mo yung parang medyo sweet, syrupy na mag-garlic. At sa same time, alam mo, Paps, ako lang ba, pero medyo nakatulong yung kamatis. Parang may dagdag lasa siya na hindi mo sabi. And then yung sweet onions nandun din. Pero higit sa lahat, malambot yung karne. Malambot yung karne. Pero maganda nga na may kamatis kasi provide siya ng freshness, acidity, cut through yung savoriness ng beef tsaka ng tamis ng sauce. Pero gusto kong tikman to. Ito yung pinapakita sa ni Mama Berna kanina. Oy, ito ko. Balde-balde yung binuluto ko nito. Ito yung lechon kawali nila. So, ketchup. Lagyan natin ng konting toyo. Toyo. So, ito yung parang typical pork chop sauce, no? Ng mga usual. And then, gagamit tayo nito. Uy, nice. Chili garlic. So, mahilig ka ba sa... Medyo madilim-dilim yung chili garlic nila. Paps, tikman ko lang muna as isa. So, tikman yung mismong karne lang din talaga. Crunchy, Very straightforward para. Kahit yung karne, medyo malutong na siya. Gusto mo ba? Okay, gawin na natin siya sabi mo. So, kuha siguro ako ng dito. Natin dito sa ginawa ni Ikoy na sauce. Nice. Sarap. Sarap. It cuts the heaviness nung pinakamantiga nung baboy. Yung toyo, ketchup, chili garlic. Supa. Tama ka nga, hindi sobrang anghang, hindi rin sobrang malasa. Pero it gives... Konting heat. Oo. Konting sipa. Ito yung tapa nila. So, obviously, tapsi ni Mama Berna. So, may tapa talaga dito. Kuha tayo. Tingin lang ng karne. Cheers.
gets ko. Straightforward. Papa malambot. Oo. Malambot, may konting tamis. Konting dikit. Parang konti na lang pupunta siya ng tosino, pero naudlot. Pero masarap, malasa, malambot. Parang perfect talaga yan with sinangag, yung mga ganong klaseng karne. Okay, Pops, may nakita ko, yun ako ba pinapansin te? Ano ba itong mahiwago? Nasa tipat na to. Ito ang kanilang kamto soup. So kamto libre to. soup So pagka pumunta ka dito, normally mag-abot sila sa ng isang ganito, tsaka ganito. Only na yan. Ang linis, no? So, ang clear nung soup. Cheers. Inad. Oh, nice. Ang sarap. Ang sarap. Parang kahit ito na, tas white rice, pwede na eh. Last but not the least, ito yung kanilang isa pang specialty. Ito yung ating kilaw na lechon kawali. Kilawin lechon. Kilawin lechon. Nakikita mo, parang visually, kala mo tokwat baboy na walang tokwa. May sibuyas, may spring onions, tapos yung malaking gayad ng lechon kawali. Ganun siya talaga. Para siyang tokwat baboy na walang tokwa. Pero ang sarap na lechon kawali nila talaga eh. Suka, may konting tamis. Special na suka ko. Pinaulan na ng fried garlic. Parang ito talaga yung pagkain na bawal mong hindi partneran ng kanin eh. Alam mo, nakakatuwa sa mga gantong kainan, yung, how do you say this? Ang simple lang niya, pero na-perfect niya yung simplicity. Correct. Yes mo ba? Yung kaya siguro rin sa tumatagal ng ganito. Tsaka marami silang regulars. Bumabalik yung mga tao. Para sa akin, yun yung importante. Parang hindi naman kailangan yung pag kumain ka doon sa first try mo, yung parang it's gonna blow your mind. Exactly. It's more of, pagkakain mo doon, babalik ka ba? Worth it ba yung presyo? Okay ba yung pagkain? Tsaka, ramdam mo na yung mga tao na nagtatrabaho dito. Parang they care about their customers or yung customer experience. Hindi kasi to parang it doesn't feel like negosyo lang siya, pagkakakitaan lang. Hindi, parang gusto lang talaga nila magpakain ng community. So parang yun din yung mga gustong klase mga restaurants. Yun din yung mga dadalhin kita mamaya. Galing. Pero ganon, isa to sa mga ganon. Okay, cheers. Boom pare, next location natin. Pops, nasaan tayo ngayon? Aling Bebeng. Sa paglilibot ko sa Pilipinas, in general, mahilig talaga tayo ng mga Pilipino mag-ihaw-ihaw. Pero sabi ni Ikoy, dito sa Makati, may isang local food spot at tanyag na ihawan na nagsisimula ng alas 2 ng tanghali at pagdating na alas 6 ng gabi ay halos sold out na. Welcome to Aling Bebengs! Very colorful, a wide array of different ihaw-ihaw basically. Pero para sa'yo, Pops, anong special dito lang? Ako, una yung presyo, kung papansinin mo, mura pa rin sa'yo. Barbecue nila 14 pesos lang. Most places, 20 na o mahigit. Di ba normally sa mga barbecuehan, isang timpla lang Isang marinade nila, alam ko may mga pare-parehas, pero iba yung barbecue. Anyway, sige, ang style dito daw is parang sa normal na ihaw-ihaw. Siguro, Kuha ako ng manok, sige. Baboy, Sige, Ikoy. Dami pa tayong kakainan, so Sige chill muna ako. kumakain ka ba tumbong? Di ako You should try tumbong. Sige, ako kain ako. Sige, konti lang. Kuha tayo Isa lang. Kuha tayong tumbong. Ito. Then, ang gagawin mo, bibigay mo kay gwapong kaayo ate, lagay niya sa kanyang stainless bowl na pulong-puno ng marinade, and then diretso na kay kuya na mag-iihaw dito. Ang gulo na sequence ko na yun. Pero next yan, literal, waiting game. Hanap tayo ng pwesto, kaya na tayo dito. Daan-daan o marahil, libo-libong sticks ang ihaw-ihaw na bebenta nila kada araw. With their cheap price and secret marinade, talaga namang limpak-limpak ang orders nila kada oras. Yung iba pa nga daw kailangan pa magpa-reserve para lang sureball na hindi maubusan. Kaya naman nagpaihaw na kami ng iba't ibang karne at laman loob at pagkatapos ng ilang minuto, boom, ready to eat. Hawak-hawak ko niya ang ating mga kakainin ngayon. Mukhang nanginginig biceps mo dun, Pops, ha? Nakakatakot kasi Nakakatakot. ang babaw Okay, ito na yung ating iba't ibang ihaw-ihaw dito sa Aling Bebengs. Aling Bebengs Barbecue. Aling Bebengs Barbecue. Ang simple lang no? Simple lang. Ang ganda lang ng feels dito, pare. Literal, kanto style. Mismo. Andito tayo sa kanto. Hindi ko alam kung pwede maglagay ng monoblock dito, pero importante, makakain tayo. Makakain tayo. Okay, so anong gusto mong unang tira? Alam mo, ano ba, ikaw? Gusto mo ba try muna yung tumbong? O sige, ba't hindi? Ba't ikaw di ka kain? Ayaw kumain ng tumbong. Tatry ko. Try mo muna. Sige. Tatry ko yung tumbong. Ako sa Eunice Skewer, kuha na lang isang pera. Kasi isa lang to, di ba? Kuha na lang ako dito. First time ko ever kakain ng tumbong.
Ikoy, maraming salamat. Kakain ka ng tumbong sa show ko. Oo. Salamat. Cheers! Cheers. Ay, masarap. Sarap. Parang isaw baboy nga, di ba? Sarap ah. Sarap. Sarap. Ang mahirap lang dyan, paalis yung anggo. Meaning, alisin yung baho. Which is good job Nagawa dahil, nagawa nila. Just simple lang, fatty, may konting crisp, galing doon sa tosta. And then yung marination nila, sweet style barbecue. Yung barbecue nila, ito, iba yung timpla niya. So kanina in-explain ko na parang may iba yung timpla. Ang iba pala ang timpla sa kanila, yung barbecue, tapos iba pa yung sa balon-balunan, Okay. tapos lahat ng iba halos same. Sarap. Sarap. Classic. Alam mo na nakakahiwaga lang dito? 14 pesos. No? 14 pesos lang siya. Halos lahat ng barbecue na nakain ko nasa 20 pesos na. Siguro 14 pesos barbecue. Ilang taon pa lang ako nun, 14 pesos na yun. Ano to? Kasim? Kasim siguro. Kasim siguro. Malambot. There's like a sweet sauce sa labas and then yung pagka-char sa kanya maganda lang din. Barbecue is barbecue. Suka nila. Ano may masabi mo sa suka nila? Yung suka nila, lasang suka. Masarap naman, pero iba yung kulay niya. So, isang manok. Sarap. Sarap talaga. Ito naman, Ito, isaw baboy. isaw baboy. Wala siya nung... Anggo. Oo, wala siya nung anggo. Malinis. Kuha ko nga, team isaw baboy ako eh. Alam mo maganda lang dito, observation ko lang. In reality, to be honest, di naman siya yung sobrang kakaiba, sobrang special. Hindi. Pero, katulad ng kinainan natin sa una, na perfect din yung simplicity. Oh, alam nila yung ginagawa nila. Exactly. Tapos, gusto sila ng mga tao dito. Tapos hindi nila tinatrader yung community nila. No? Hindi sila sobrang nagtataas pa ng presyo. Sarado na sila by 6-7 kasi ubus na, pero grabe, ang dami nilang handa. Kung taga Makati lang ako yung mga ganyan. Pagka kunwari may mga iba kayong kilalang mga taga Makati ganyan, malamang alam nila tong bebeng. Maganda dito, pag wala kang panulak, meron kang ano Ito. O, di ba? Yeah. Meron kang pwede kang order ng Yossi. Andiyan lang yung tindahan. Pwede kang makibalita, makinood ng teleserye muna habang kumakain ng barbecue. Pero last natin, sige. Nagbebenta rin silang kanin dito kung gusto. Pwede ka talaga mag-dine-in talaga na kompleto na. Pero ano, Pops, so medyo kailangan mong agahan talaga. Kasi pansin ko, isa lang. Isa lang yun. Isa lang lamesa nila. Crap. Next food trip, let's eat some Ilonggo food. Welcome to Patpat Scansi, the oldest Scansi serving restaurant in the Western Visayas region with a history dating back to 1900s. And way back 2006 ay tinayo ang kanilang branch dito sa Makati na talaga naman naging paborito na rin ng mga lokal. Okay, next food trip natin, Ikoy, nandito tayo sa Patpat Scansi sin 1900s pa. Pops, ito nag-originate sa Iloilo daw to. So, ito yung mga authentic Hiligaynon food o Bacolod food o Ilonggo food. Kaya ka na ba dito? Umorder lang ako dati ng kansi sa kanila. Pero hindi ko pa natatry yung sizzling kansi. Okay. Pero naririnig-rinig ko na siya. Kasi sikat talaga ito kahit sa, hindi lang sa Iloilo, kahit dito sa Manila. Lalo sa Makati, tikim muna tayo ng sabaw nilang mainit. Cheers, pare. Cheers. Ang cute talaga. Iba talaga yung batuan. Iba yung asim ng batuan. Parang, alam mo yung parang crossbreed ng bayabas tsaka sampalok eh. Pero sige, Pops, kanina mo pa minamatayan eh. Kanina pa gusto kong... Very scrumptious eh. Medyo malambot siya. Malambot Sikuha siya, ko ng nagbe-break konting apart mais siya. din. Ganun, no? Mushroom. Sorry, nauna na ako. Kahit nga ano eh, Pops, tignan mo ah. Kahit lang ito yung panghiwa mo. Kaya na eh. Kahit konting kinetic energy na ng ngipin mo gamitin. Madudurog mo na yun eh. Pero ano, Low and slow. to be honest lang, medyo nakulangan lang doon sa element ng kansit. Oo, parang masyado ng gravy. Gravy, di ko alam kung butter or margarine gamit nila. Pero in all fairness, masarap siya sa masarap. Masarap. Pero siguro mas masarap siyang may konting hint pa ng asim. Oo, yung batuan. Baka ganun yun, kulang siya ng asim. Ito yung panghahabol mo. Pero gusto ko yung pagkakaluto ng baka. Kasi makikita mo na may mga sunog-sunog na parts, may Okay. grade parts. So may konting tosta, tsaka may May konting tosta. lutong. Ito nga ng konting rice. Masarap to pero ito ba isang superstar nila, ito mismo yung kansi. So yung makikita mo, okay, overloaded ng chunks ng karne na halatang malambot. So ito debone na daw to, wala na yung buto.
So may mga bubbles ng taba na nakalutang. And then, as the same time, nandito na rin. Sige, Paps, subukan kita. Ayun. Yun. Sarap. Yan yung sabaw na binili kanina. Alam mo, ibang klaseng effort lang din talaga yung pagpapalambot ng kare ng kansi eh, no? Sabi niya, tedious process daw talaga yung pagpapalambot eh. I mean, madali na magpalambot ng karne, pero iba daw talaga yung pagpapalambot sa pagkansi. Kasi Talaga? yun talaga yung signature ng kansi. Pag hindi, kasi may mga sabaw na may konting oya yung karne, di ba? Pero ang signature daw ng kansi, kailangan daw talaga like sobrang full of the bone na sobrang lambot. Pag medyo may konting tigas siya, parang hindi daw possible as kansi. Okay, ikaw, tanong ko sa'yo, sa mundo ng social media, you eat a lot of food, tapos saan kanila nakakapunta, sino nakakasama mo. Para sa'yo, nung importansya nung mga ganitong klaseng kainan na kinakain natin ngayon? Hindi naman kasi hindi naman pwedeng lahat ng kakainan mo mahal. Hindi pwede lahat ng kakainan mo sobrang special or parang sobrang, alam mo yun, minsan gusto lang rin natin kumain ng yung pang-araw-araw na pagkain. And para sa akin yung gusto kong pinopromote, gusto ko yung daily food ba? Na marami kasi iba dyan na masarap to pero araw-araw mo ba siya kainin? Hindi. Iba pa rin yung parang pang-araw-araw na ulam. Sa panahon ngayon, puta silang pares-pare. Bawat sulok sa isla ng Pilipinas ay marahil may pinagmamalaking parisan. At dito sa Makati, hindi magpapahuli si Mang Boy. Isang institusyon na pagdating sa Paris Gaming. Iba't ibang laman loob ng baka ang pwede mong i-toppings sa Paris mo. Plus, don't forget, ang perfect tandem nito, ang kanilang tapa. Nalaman ko lang to dahil sa isa kong kaibigan. So, kunento niya sa akin na ito daw yung pinaka-trip niyong Paris sa Makati. Okay. Kaibigan ko, rapper yun. Uy. Pangalan niya Eli. Tapos barbero ko siya dati sa Makati lang din. Ito niya sa akin na ito daw yung pinaka-solid na Paris. Sinubukan ko. Solid nga. So, yung barbero mong kaibigan, kunento sa'yo to, nung natikman mo, hindi man siya kwentong barbero. Hindi. Masarap siya. Masarap talaga. Sige. Gusto ko siya. Okay ba yung pre? Napasa ko? Okay ba? Pag Paris talaga, tinatry ko lang muna yung sabaw eh. Oo. Alam mo nung natin tapos huwag muna natin lalagyan ng mga chili, ganyan. Okay. Classic. Yun. Hindi siya matamis na Paris. Maluya-luya ng konti. Maluya. Alat. Yung lapot yan, di sobrang kapal. Nako lang. Hindi siya Ano yung kanto style Paris? Mabawang, definitely. Mabawang. So ako, maglalagay ako ng chili. So lagyan Thank you, na rin Pops. kita. Thank you so much. Extra virgin calamansi gamit. Maganda yung user experience nila dito. Nakabote yung calamansi. Hindi mo na kailangan problemahin yung buto tsaka ano. Okay. Okay. Sa akin tumbong, tapos sa'yo. Sa akin, lechon kawali. So, Okay. share naman tayo dito. Pero yun, yung combo nila dito. Pares lechon tapa, tapos pares tumbong tapa. Tapos may kasama rin silang bone marrow. Binibigay nila. Libre yan? Free yan. Yung iba, may additional yung bone marrow dito. Hindi, free siya if available. Sige, lagay ako dito. So, tumbong muna yung kakainin ko. Lagay ako sa kanin natin. Kuha ko dito. Cheers, pare. Cheers. Panalo. Maanghang, no? Yung tumbong parang isaw lang din na mas chewy. At the same time, friends, wala siyang anggo. Hindi sabaw natin, ganun pa rin. Yung fried rice natin, yung buwaghag, kung anong gusto mo sa Paris na kanin. Nice din. That extra citrus and acidity, galing doon sa fresh calamansi sa bote na yun. Tapos, ano ba yan? Ito yung tapa, no? Yan yung tapa. Yun sila mas sikat. So, partner First time mo matatry yan, no? First time. Sige, cheers. Cheers. Ay, sarap nga. Sarap, no? Mas matapang siya ng konti. How do you explain? Mas matapang yung texture niya, mas matapang yung lasa niya. Sobrang savory niya lang eh. Alam mo yun? May konting tamis pero hindi masyado. Hindi rin mamantika. May sauce siya pero hindi mamantika. Parang bihira rin yung tapa Paris combo, no? Oo. Dito ko lang na-try yun eh. Grabe, may mga taba-taba pa. Ito tayong utang. Pilitiin ka lang. Di ba maganda sa ganitong klaseng kainan yung relatability? Yung hindi lang, gets mo ba? Parang, ay, oo nga, nakakain ako. Ay, diyan kami kumakain after, sundin ako ni Daddy. Yung mga ganun. Anyway, Pops,
pang ilang kainan natin to, pero hindi pa natatapos yung ating cheap eats dito sa Makati. May isa pa tayong pupuntahan. Meron pa tayong isang pupuntahan. Handa na ba yung dila mo? Ikoy. Sobrang anghang daw na ito eh. Hindi naman, konti lang. Tingnan natin. Para sa huling food trip namin dito sa Makati ay napadayo na kami ng poblasyon upang puntahan ng isang Makati native eatery na nag-serve ng iba't ibang authentic Bicolano food. Welcome to Top Meal Food House, where you can find all of your Bicolano food cravings. Pero ang isa pang kilala sila dito ay para sa kanilang lumalagablab na mga putahe. Dahil ang owner nito si Wilson Tan ay isang Carolina Reaper grower. At ang sili ng Carolina Reaper ay binansagang pinakamanghang na sili sa buong mundo. At Paps, nilalagay niya ito sa kanyang siomay. Okay, paring Ikoy, we've come a long way. Ito na. Pero sa Makati pa rin tayo. We've come a long way. Pero Makati pa rin. Anyway, Pops, last destination natin. Nandito tayo sa sikat na Top Meal Food House. Dito, specialty nila, iba't ibang Bicolano food. Yeah. Di ako magpapanggap sa'yo, nakapunta na ako dito 2019 pa. Kumain ako ng mga Bicolano food nila. Pati yung tinatawag nila manghang. Nasabi nilang most spicy na sili sa buong mundo, ang Carolina Reaper. Ito ba yan? Ito ba yan? Tama ka, buti meron ka niyan. Taong 2019 nung pinagsisihan kong kumagat ng fresh Carolina Reaper ay dito ko ginawa yun sa Tangmado. Kuya. Okay na. Woo! Ang Pops. At sa mga nakaraang taon, sa dami ko nang nakain na iba't ibang manghang na pagkain, ay masusubukan ang aking spice tolerance kasama si Ikoy. Pero bukod dito, ang nililook forward namin ni Ikoy ay ang iba't ibang Bicolano dishes nila tulad ng laing, binagoongan at Bicol Express. At kunyari, excited din kami tikman yung spicy siomay nila na may Carolina Reaper. Pero meron tayo ditong, how do you say this? Meron tayo ditong siomay na meron nun. Oo nga eh. Yung game ka? Oo, game. Game Ang ka? sabi naman daw niya, hiniwa niya yung maliliit na sinama niya dun sa giling. So, I guess medyo it shouldn't be as Painful? painful. Speaking of siomay, punta tayo ng regular siomay nila. So, ito try na. natin So, regular bestseller daw siomay. nila to dito. Sige, try natin. Okay. Cheers! Okay. Like, alam mo yung medyo may tawish ng konti yung karne. Medyo gummy yung wrapper niya. Very meaty. Porky. That nice soy sauce. So, kung try yung binagoongan, apparently, sila lang meron na ito eh. Sabi nga. Sila lang daw yung may ganitong klaseng binagoongan. Ngayon lang rin naman ako nakakita ng ganyang itsura ng binagoongan. O ito yung pinaka-alamang. Ito yung pinaka-bagong ata na tinusta. So, crispy alamang nga siya. So, crispy alamang yun nasa taas. Okay, masarap. Ano? Parang siyang crispy-fied na, basically, alamang. So, saltiness nandun. Lasa ng hipon. Oh, hindi parang Kasama mo. siyang crispy binagoongan. Diba, ang binagoongan para lang siyang Bicol Express din eh na wala lang gata. Exactly, oo. Pero ito, yung ginawa nila, yung bagoong, basically crispy siya. So, ang sarap. Ang galing ng, ang galing. Punta tayo. Siyempre, Bicol. Kaya sila Bicol? sa laing. Nakuha ko dito sa gilid. Oh, nice. Sarap pare. Parang, ano Paps, nakita kita, hinabuli mo talaga ng kanin, no? Bagay talaga Malasa sa kanin, eh. no? Oh, Malasa eh. Parang Nice. suman? Oo. Bakit ganun? Oo, Parang, ano, no? medyo may fragrance siya ng suman. Eh, tama ka nga, no? Parang suman. Ang sarap. Sobrang creamy as in. Ang lamot ng pinakalaing natin. I mean, yung gabi itself. And then, sobrang moist niya. Ang sarap. Hindi yung lasa niya, no? Parang may pagkasuman. Sige, next natin. Ito yung Bicol Express, of course. Kuha ko dito sa gilid. Kuha na lang naman konting sili. Alright. Ang sarap ng sili. Bukod sa putahe, yung owner kasi talaga nito, authentic Bicolano rin. So mataas standard yun sa Bicolano cuisine. Gusto, ang galing niya magluto. Oo, ang galing. Ayun, 21 years na daw sila dito. Dito, so, ma-make sure mo talaga, tsaka yung mga kumain dito, Paps, talaga. Dinadayo talaga ng Bicolano to. Kasi ganun sa... Kasi ganun ka-authentic talaga. Okay, ikaw eh. Ito na yung huling dadapo sa dila natin ngayong araw. Ang dami natin nakain mga pagkain. Prito, sabaw, pares, Oo. prito ulit, sabaw, pares ulit. Pero, ito na yung huli.
Isipin mo, Pops, Carolina Reaper. Sabi nila, the hottest pepper in the world. How many Scoville units ba? Nakalimutan ko. Million ba? 2.2 million Scoville units yung anghang nito. Tapos may mga tidbits ito sa loob ng siomai na to. So, hindi ko alam kung excited ba ako o kakabahan. Oh my God, pare, pakita mo. Oh, mukhang hindi naman siya manghang eh, no? Tignan mo. Pakita mo. Ayan na, nilabas na. Nitang Mado mismo. Ano brand? Ni Sir Will. Ayan yung pula-pula na yan, oh. Uy, akin din, oo nga. Okay, warning. Mahang yan. Okay. Okay. Tapos, wait. Lalagay ba natin ng sauce? Mamaya na. May calorie na Reaper din yan eh. Ito muna. Okay, level 1 muna. Parang mumura ka na, pre, ha? Kailangan bahala ko eh. Okay, game. Ata, di ba gano'n mumura? Pare, cheers! Cheers, cheers. Bahala. Wala na siomai. Actually, masarap. Okay, ah. Boom, ayan na. Ayan na, ayan na. Pumapalo na. Pumapalo na sa akin. Pare. Pero alam mo, ang maganda na sa Carolina Reaper, Wow! Ayan na siya. may lasa siya, no? Actually, masarap yung lasa na comparison sa ibang klase ng sili. Oo. Ano, parang ma-fruity na... May fruity taste siya. Diba? Masarap pero grabe, wow. Oo. Hanggang chan... Gumagapang siya ng... Ah, yan na. Nandito na. Nandito na. Bahala ka dyan. Oh, yan na. Grabe. Oo nga, no? Ganito yung feeling. Ano to, sir? Tinadtad yung Carolina Reaper? Giniling. Giniling talaga. Pero dahil... Hindi ko na ubusin. Yan. So, meron tayo dito. Ito may... Sabihin mo, Carolina Reaper din yan. So, may Carolina Reaper ditong toyo natin. Toyo mansi. Konti lang. Sige, sige na. Andiyan eh. Ikaw, Pops. Okay na? Ayoko na, man. Sipot ako. For the YouTube views. Cheers! Oh, wow! Oh, wow! Pare, sarap na kamay mo. Woo! Okay, grabe! Hindi, organic pawis ko. Hindi naman, umuulan nga ngayon eh. Actually, oh, wow! Umulan sa ilong ko. Delikado. Tissue boy. Tingin pre. Manghang pre. Oo. Pero maganda sa gantong sili, hindi makate, no? Ito hindi maanghang lang. Sting lang talaga, no? Kahit gano'n siya kaanghang, kahit gano'n kami umiyak na ikoy ngayon. Itong top meal, I mean, kilala sila sa manghang na pagkain. Pero dahil kilala sa manghang na pagkain, kilala sa Bicolano food. Which is kilala sa manghang. Baka puntahan nyo lang dahil gusto subukan maanghang ganyan. Pero legit yung pagkain, masarap talaga. Oo, dahil mukha akong pera. Hindi, joke lang. Umasa! Umasa! Eh, joke lang. Anyway, ikoy, maraming salamat. It's been a fun day. What a hot end! Ang init, literal, ng pagtatapos ng video na to. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin, men. Maraming salamat, pare. Tagal na kitang pinapanood. Uy, ano ba? Tagal ko na pinapanood. Di ko alam kung may iyak ako sa sinasabi mo. Pandemic na panood ko. Di ko alam kung may iyak ako sa sinasabi mo, umiiyak ako dahil sa Mula sa mga matatayog na konkretong gusali, mga banyagang establishmento at hindi magkamayaw ng mga mamamayan na naglalakad papasok sa kanilang mga trabaho, ay mahanap mo lahat yan dito sa Makati. Isang syudad na sentro ng komersyal at pinansyal ng buong Pilipinas. Ito'y tahanan ng halos 1,000 multinational at lokal na mga korporasyon. Kaya naman, dito rin nakikipagsapalaran ng ating mga kababayan para magkaroon ng mahihain sa kanilang mga lamesa araw-araw. Para makapagtrabaho ng maigi ay kailangan ng isang empleyado dito sa Makati ng gasolina para maitawid ang kada araw nila. At ang gasolinang tinutukoy ko ay ang pagkain. Sa dinami-dami ng mga establishmentong banyaga na umuuspong dito sa Makati, ay merong isang kultura at struktura na sumasagip sa bulsa at kasiyahan ng mga empleyado dito tuwing tanghalian. Isang kulay pilak at maliit na parebang tindahan na nag-aalok ng iba't ibang lutong Pilipino. At ito ang nagbibigay saya sa bawat gutom na tiyan dito sa Makati. Ito ang tinatawag na Jolly Jeep. Pare, sa magandang araw, nandito tayo sa Makati. Alam mo, Paps, pansin mo, pormahan natin ngayon para may job interview. Dahil ang vibes ng episode na to, maghahanap tayo ng iba't ibang sikat na Jolly Jeep dito sa Makati. Paps, time check tayo, 11:07, meaning
isang oras na lang, lunch break na ng mga empleyado, lunch break na ng mga estudyante dito sa Makati. Pero paano nga ba nagsimula ang food culture na to? Sinasabi nagsimula pa ito nung dekada 80 mula sa mga tinatawag na manang na nagbebenta ng mga lutong ulam around the business district of Makati. At gamit-gamit nila ang Filipino jeepney to roam around. At ang term na Jolly Jeep, obviously ay galing sa coined word na sikat na fast food sa Pilipinas na Jollibee. Di kalaunan, inaksyonan ng Makati government at ginawang official ang Jolly Jeep para maging mga organized sa tindahan sa syudad na to. At mula sa mga jeepney na umiikot around Makati ay nag-transform ito sa mga mini food truck-like structure. Kanya-kanyang tindahan, kanya-kanyang pwesto. Pero pares lang na misyon na mag-serve ng iba't ibang masasarap na Filipino ulam at merienda. Pero ang challenge is, ang daming Jolly Jeep dito. So, may mga ilang sikat, may mga ilang paborito yung lokal. At kailangan ko ng isang batikan pagdating sa Jolly Jeep dito. Sasamahan tayo ng kaibigan ko na dito nag-work at itutur niya tayo ng iba't ibang kainan. Actually, lunch break niya na. So, iniintay ko na lang kung nasaan na siya. Nasaan kaya siya? Uy! Kilalanin ang aking good old childhood friend na si Renzo. Sa Makati nag-aral at sa Makati nagtatrabaho. At sasamahan niya tayo sa mga ilang paboritong Jolly Jeep stalls niya dito sa Makati. Paps, ang unang tanong ko sa'yo, anong sinisignify ng Jolly Jeep sa food scene dito sa Makati? Jolly Jeeps. Actually, parang ano siya eh. Ito yung daily, ano din, parang part na din ng isang buhay empleyado. Actually, starting nung 2013, nung nag-college ako, kasi dito rin naman ako sa Makati. Oo nga pala. Doon ako nag-start na ma-discover din yung Jolly Jeep. So talagang ito yung, hindi lang sa empleyado eh. Ito yung bumuhay sa akin bilang isang estudyante for years, 4 years. Then nung naging empleyado, naging dito pa rin, still, naging part pa rin siya ng tinatawag na bumubuhay sa mga tao dito sa Makati. Okay pa, speaking of bumubuhay, kasi di ba sabi mo yung mga empleyado dito nakakain, so meaning ba mura yung mga pagkain? Ang mura and talagang, alam mo yun, unusual from the fast food na gusto mo maging... Kung i-compare mo sa mga restaurants, mas yun siya, mas affordable yet. Talagang masasatisfy yung cravings na hinahanap mo. 3 factors kaya importante ang Jolly Jeep dito sa Makati. Affordability. Nagbebenta sila ng mga murang ulam at murang merienda, lalo na kung ikukumpara mo sa mga branded establishments na nakapaligid sa Makati. Accessibility. Marahil pagbaba mo ng opisina ay kaliwat kanan agad ng mga Jolly Jeep na matatanaw mo. Pwedeng dine-in, pwede ring take-out. At huli, lutong bahay. Karamihan naman nagtitinda dito ay parang mga nanay at tatay natin na pinaglulutuan tayo ng may kasamang pagmamahal. Kaya naman, marami talaga tumatangkilik ng Jolly Jeep. Kada Jolly Jeep ba may pagkakaiba o halos pare-pareho sila binibenta? Yung iba halos pare-pareho, pero meron din mga talagang ibang Jolly Jeep na pag yun ang tinuro mo, talagang kilala sila doon. May isang ulam sila, parang ganun na sikat. Pero marami pa rin silang ulam. Anyway, pre, to be honest, gutom na ako. Ikaw. Gutom ka na rin dahil di ba tayo nagla-lunch. Punta tayo ng unang food spot natin, unang Jolly Jeep natin. Tara! Tara! So ito pre, kasi mag-11 na ako, iba, early lunch break. Ayan, titingin Anong ka kung may ulam na gusto ka, tapos kung tingin mo okay ka na, pwede na. Pero kung may gusto ka pa, tingin mo wala dyan, pwede ka pa sa iba. So nakakatuwa kasi para silang, dito sa Makati, may sariling food culture talaga yung Jolly Jeep eh, no? Tsaka kasi ako, di ba, from Makati, na-try na rin ako magtagig, mag-QC. Talagang wala. Ito lang sa Makati. Dito lang may Jolly Jeep culture talaga. Okay, Pop. So, nandito tayo. Ito yung unang Jolly Jeep natin. So, anong tawag sa inyo dito? May kanya-kanyang pangalan din may mga Jolly Jeep? Wala naman, pero itong stall na to sikat to for Jumbo Siomai naman. Jumbo Siomai? Meron dito Jumbo for only 50 pesos. So, makikita mo dito, ito yung Jumbo Siomai natin. Nakalagay sa very hot steamer. Okay, thank you, kuya. Tapos yung chili, ikaw maglalagay, hindi? Kasi kuya maglalagay. Okay, so lalagyan ng homemade chili garlic. Mukhang madugo ang chili garlic nila. Pwede panalo dyan. Oo. Okay, Lodi. So meron tayo ditong calamares na may... Grabe yung chili garlic na to. Parang literal chili talaga eh, no? And then, meron tayo ditong jumbo siomai with fried garlic and chili din. Okay, so ito na yung ating breakfast pa? Parang pwede, no? Kasi siya, parang sige, kuha brunch eh. Oh, Pops, laki, no? Jumbo nga talaga. So makikita mo, parang bola, no? Parang malaking meatball na punong-puno ng garlic. Tapos yung garlic niya, yung fried, sobrang na-drench na nung suka. So medyo moist na siya, mamasa-masa na. Anyway, Pops, tikman na natin. Cheers! Cheers! 40 pesos.
Sarap. 50. 50. Apat. In all seriousness pare, ang sarap. How do you describe it? Sobrang meaty niya. Siksik yung karne niya. May konting katamisan. And then the chili garlic, manghang talaga siya. Tapos maganda yung chili garlic niya, oil talaga eh. Kapit na kapit. And then yung mga fried garlic, extra texture, extra flavor. Masarap. Ito yung siomay na pinagalit ako ni boss kanina. Palpak yung trabaho ko. May stress ako. Pag ito kinain ko, palpak pa rin ako. Pero masaya. Masaya na. Masaya na ako. Galing. Ano pa, pwede rin itong ano no, with kanin kung tutukusin, diba? Actually, Ulam na rin. meron pa. Pwede kang bumili ng extra pa. Tapos yun, dadali mo. Kaya din siya nakanito mo, parang go cup siya. Oo. Tapos merong suka na ready. Yan, pwede mo dalhin sa office. Maganda yung ano mo parang usually yung mga pagkain nga dito pansin ko. Ready to go lahat. Oo, kasi parang lahat kailangan mo madali. Yun din yung kilagay. Yung iba naman kasi hindi nagda-dine in. Yung iba, babalik sa opisina. Pantry, dadalhin doon. Kakain sila sama-sama. Yun, ganun ang gawain namin. Okay. Pwede share din doon. Pwede kayong puso kayo. Sige, so mamaya pumunta tayo ng office mo. Pwede mo mang out ng ulam mamaya doon sa mga office mates mo. Ay, masaya yan, masaya. Sige, Paps, tikman natin next. Ito yung Calamares naman nila. pare, no? Madugo, no? Yung Madugo. Gusto ko yan yung may chili. Sige. Yan, Parang natatakot ka kasi sa may chili, pre. medyo mainit kasi yung panahon niya. Ayan. May crispiness pa yun from the breading, no? Alam mo masarap dito? Suka. Sukan, oo. Yun yung dala dyan. Sariling aroma siya, no? Sariling templahan. Hindi siya matapang, hindi maalat, no? Naka-counterbalance niya yung lutong, yung oiliness ng pinaka-squid natin. Paps, alam mo, unang dalawang pagkain pa lang ito eh. Pero parang may nakita pa akong interesting dun. Meron pa? Parang, ayun no, halika. Parang ang sarap din tikman nung tokwa nila, tsaka lumpia. Order rin tayo. Pwede. Sige. Okay, next natin, meron tayo ditong iba't ibang fried goodies. So may lumpiang Shanghai, lumpiang gulay, meron tayong tokwa. Pero titikman ko yung kanilang lumpiang toge ito, no? Tama, parang lumpiang toge. Renzo kukuha ng lumpiang Shanghai. And then, syempre, ibibigay natin to kala kuya. Kuya, sa inyo ba bibigay? Ibigay natin kala kuya. Lalagyan niya ng napakasarap na suka. Okay. Kuya, may umorder ba dito? Suka lang tas kanin? Wala. Masarap suka nyo eh. Totoo ba? Abi na, sasawsaw nila. Chili garlic yan, masarap eh, no? Purong-puro eh, no? Okay, Renzo, round 2. Round 2 agad. Nabitin ako eh. Parang nakita ko eh. Parang masarap din niya. Sige, Paps, yun naman sa mapayat muna. Ito yung lumpiang Shanghai. Shanghai naman. Sige, tikman natin to. Mukha din. Parang nasa birthday yan. Kulang na ng pancit. Pero iba talaga yung kalibre ng suka rin, no? Iba, no? Iba talaga. Hindi seryoso, ha? Yun yung nagdadala talaga. Actually, akala ko, magaan siya, pero hindi mabigat din yung pinaka-wrapper niya. And then, meaty inside. And then, that sweet, sour suka. And then, I believe pork meat yung gamit nila. Yung nakita ko, medyo peppery din siya, to be honest. Pero masarap. Next natin, ito yung Lumpiang gulay or yung kanyang toge ang laman. okay, sige. Yan. Cheers. Ano mo? Ang simple pero ang sarap eh. Diba, pre? Ito talaga yung pag stress ka, baba ka lang saglit, kain ka nito. Parang babalik yung gana mo magtrabaho. Diba? Simple lang, straightforward. Kung wala siya ng lumpiang toge, yun yun. Pero sarap ng kalidad eh. Kita mo, siksik na siksik yung toge na parang ginisa na rin yan. And then yung wrapper natin sa labas, malutong, may kapal ng konti, and then that flavorful, extravagant, chili garlic na may suka. Paps, Uy! unang Jollibee pa lang to. Marami pa tayong pupuntahan. Una pa lang? Una pa lang to. Hawa ko kay Dudon. Una pa lang? Kaso meron pa tayo iba. Anyway, Paps, proceed tayo na next Jolly Jeep natin dito sa Makati. Next, Renz, nasaan tayo Okay, ngayon? dito naman tayo sa stall number. Ano? Kasi nga walang pangalan dito. Okay. May Diba? iba may pangalan, pero karamihan iba. number talaga. Pero etong stall na to, pre, kilala sa chicken sisig. Chicken sisig. Zero, anong number nito? Anong number niyo, te? 117. 117. Para pala tong ano, pre, no? Parang nagtatawag sa pila sa ospital. Yung Number 117. Number 117. O, parang ganun. Okay, so dito, Renz, ano mangyayari? Isang chicken sisig, tsaka Chicken isang sisig. kilawin. Okay, pork kilawin. Oh, sarap.
Ano pa bestseller niyo ate? Parang nililibre ko ng... Ang beef Grabe, sir, tapa. ba? Hindi, dalawa lang po. Okay, Saan si Renzo? Uy, Renzo, uy, palakas ko. Ay, mayroon, okay, diba? Uy, mayroon, ano to? Handmade. Uy, may alcohol to, no? Wala. Kuya, may tanong ko sa'yo, lika. Kuya, may tanong ko sa'yo. Wala kami order. Para saan tong bangko? Para sa kanya po. Kanino? Kaya ate. Si ate tindaya. Anyway, Paps. Abot ko naman. Grabe naman kayo para sa amin yung ang liit ko. Nakikurious na sila. Nakikahit ni Chewy, no? Anyway, so meron tayong 3 patahi dito. Sige, tikman ko muna tong, ano to pre? Yung Kilawin. Pork Sige. kilawin. Kuha ko dito. Yung gusto ko ni sili. Tapos kuha ko ng kanin. Ano mo lang ko lang dito? Dagat. Swimming pool, ako. Tapos malamig na. Oo. Lalo na yung init. Direct na direct, naka-long sleeve pa ako. Lakas ng loob ko mang long sleeves. Pero masarap, like yung suka, babad na babad. Oo. I mean, kalamansi, yung karne natin, chunky, porky, fatty, and smoky. Yung sili niya, pre. Oo, yung gayad talaga ng ano, no? Oo. Labas na labas talaga, oh. Sarap. Gusto kong i-try itong beef tapa nila na parang masarsa, no? Sige. Madikit yung sauce. Sarap ilagay ng kanin, no? Savory niya, matamis, mabawang. And then, alam mo yung sauce niya parang na-dehydrate, na naging madikit na. Sinipsip na nung laman. Tapos, pansin, para siyang adobo rin eh. Diba, ma-pepper din siya. Tapos pansin mo, ang laki ng gayad niya, pero malambot pa rin. Malambot. Pero Paps, ito kailangan nating matikman, yung bestseller nila. Ito yung talaga sa bumuhay sa akin ng kanin. Okay, siguro mo kuha ko pre nung may sibuyas. Nung meron silang tawag na student meal, parang 45, isa niyan, pwede may na. kanin, tapos may sabaw ka pa. Pwede na. Sige, cheers. Kumpara mo sa regular sisig na tinadtad, ito buo eh. Buo talaga. Talaga nagpo-protein ka ngayon. Hindi seryoso. Parang ilang grams ang protein to. Medyo same wavelength siya ng flavor nung pork kilawin. Pero ito more on parang may mayonnaise. And then sibuyas, mas malalaki yung gayad niya. And then chili nandun, konting sourness din. Inihaw na yun. Inihaw niyo style. And then yung manok, inihaw. Ang lambot. Sarap. Itong ginagawa natin yun, ito naman dine-in. Diba? So may choice ka talaga. So makikita mo, pansin mo yung paper plate, parang hindi na maghugas. Diba? Disposable talaga siya. Okay, Pops, meron tayo dito. Ano to? Four Seasons, parang gano'n eh, no? 4 seasons ba to? Sakto. Ngayong summer. Cheers! Sarap. Refreshing. Hina-hydrate niya yung pagkatao ko, pare. Hindi lang yung katawan ko, pati pagkatao ko, yung soul ko. Hina-hydrate niya. Watermelon, basically na matamis. Medyo may konting citrus flavor galing sa lemon. Ang sarap. Anyway, Renz, hindi pa tapos food trip natin, tama? Diba? Anyway, pare, pusin tayo na next Jolly Jeep natin. Okay pare, bago tayo papunta sa susunod na location natin, may nadaanan lang ako dito, naaamoy ko yung usok ng inihaw na puset. So makikita mo dito, ito na yung ating puset, may barbecue rin dito. Makikita mo may inihaw na puset dito. Renz, nakakain ka na ba dito? First time ko rin dito, pre. First time mo rin dito. Pops, natanong mo magkano kanina, di ba? Oo. Nagulat ako, pre, 95. Ha? 95! 95 pesos lang. Anyway, Pops, order tayo isa. Total na dito rin tayo, tikman natin. Cellphone lang. Okay, so ngayon ginugupit na yung ating mga giant 95 pesos lang. Grabe. So ngayon hindi ko kakalain na 95 pesos na itong gantong kalaking puset. Ginugupit na para mas matuluyang maihaw. Okay, ito na yung ating ginugupit-gupit na. May stuffings din siya sa loob. Ano yun natin yung laman niya? Kamatis, sibuyas. Nakakatakot. Tapos isang natin San Mig Light. Wala. Okay, ito na yung ating pusit pare, 95 freaking pesos. 95. Ang mura niya. So makita mo, ang daming sibuyas.
Ang daming kamatis, sili na green, meron din. Sige, tapos lagyan ko ng konting toyo mansi. Ako makuha. Ako rin, nahirapan ako. Cheers. Cheers. Sarap. Tama lang yung timpla. Yung main posit natin, chewy, smoky, may konting tamis. And then, yung nagpapalasa yung stuffings niya. Sibuyas, yung tamis ng sibuyas, yung kamatis natin, chilies din. Sarap! Alam mo, 95 lang to, te. May bago ko nakakainan. Oo, pre. Sabi sa'yo, pre, dito, hole in the wall ng mga Jolly Jeep. Hindi lang talaga 50. Marami, hindi kakayanin ng isang araw, pre. Oo, nadaan. Para Kasi dami ng Jolly Jeep dito. Oo, marami pa tayong ano talaga. Okay, friends, nasaan tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Sipalangka naman. Okay, so itong Jolly Jeep na to, anong sikat dito? Sikat naman sila sa kanilang. Gulat ako, kala ko, umaway sa akin sa likod. Okay, ba't niyo kami inaaway? Ay, hindi sir. Ma'am, anong bestseller niyo dito? Yempo. Yempo. Ano yung prito ba yempo nyo? Tingnan ko dyan sir, kung maganda ko Ay, dyan. guwapa ka kayo! Ay, Ma'am, matanong ko lang, 30 years old lang po ba kayo? 70. Akala ko 40 lang eh. 15. Ah. Happy birthday ko lang sir. Ma'am, gano'n nakatagal yung Jolly Jeep ninyo? 2003. Pero Grabe. 1985 pa ako rito. So ito yung lechon kawali natin, bagong luto. Okay, 100 pesos yung pipili naming size. Paper plate. Look how funny that is, pare. Okay. First time ko mapuwing ng lechon kawali. Okay, last food trip natin. Nandito tayo sa... Anong number po, mami? 095. 095. Sir, huwag mo kasama. Globe o Smart? Ano yun sir? Kasi yung number nyo eh. Sorry. Ayun, sorry. So ito yung sikat na lechon kawali dito sa 095. Ng Palangka. Ikaw rin sa tikman mo na to. Actually, first time ko dito. First time mo. So makikita mo, boom, makikita mo dito, 100 pesos lang to pero ang dami na. May mga chunks ng balat, karne, tapos taba. Sige, eto, kuha ko dito. Medyo. Wala mo ng toyo. 100 yun. Classic. Good lechon kawali. Is a good lechon kawali. Meron tong mabawang, oily, fatty, bagong luto. Chef's kiss. Simplicity is the best, pare. Sarap. For 100, good for sharing, pwede na, no? Ayun nga yun. Tapos kanin. Marami-rami na rin, 100 pesos. Okay, kuha ko ngayon yung medyo may balat. Kanina kasi medyo makarne na kuha ko. Ayan. Akin to mataba. Tapos dip natin sa toyo mansi. Shoutout ka, oh. Shoutout! Yan! Ano pinanood mo? India? Ah, okay. Thank you, sir. 300 pesos ng dami na. Dami, di ba? Cheers! Hindi pwede yan, Brad. Dami. Di ba ba? Tapos beer dito. Mga pagkain, ano ba rin? Pagkain pulutan. Masarap kahit yung makapal na karne. Malutong na rin, eh. Pansin mo? Ikaw, pre, pansin mo. Bukod sa mga empleyado, like, ito ba yung mga kainan na parang kahit sino talaga ay kakain? Oo, pre. Kung mapansin mo naman kanina, meron mga long sleeves, may ordinaryong di ba? Actually, meron dito mga boss din eh. Mga boss, mga normal na empleyado, mga staff. Lahat talagang all kinds of Actually, yung nakita nyo ba? Riders, iba construction. Lahat, All walks of life. Galing, parang kinikater nila lahat. Walang may pera ka, kung anong suot mo, okay lang. Pipila ka, maamusukan ka. Pila ka talaga. Galing, kumbaga, tatalsik ka ng mantika, maamoy ulam Kasama ka. sa experience yun ng Jolly Jeep. Yun yung Jolly Jeep experience. Okay. Pero end of the day, importante, mabusog ka. Nabusog. Anyway, Pops, di pa tapos yung food trip natin. May isa pa tayong pupunta na legendary na dito sa Makati. Okay pare, so dito ginagawa yung magic natin. Dito yung legendary sisig sarada. Kumuha dito sa isang malaking kaldero punong-puno ng pork sisig. And then dito ipiprito. Sige, spicy ang gagawin. Kumuha na ng konting chili flakes. Kukuha ng fresh itlog. And then ilalagay ang itlog. Hahalu-haluin na parang scramble. Hinahalo-halo na parang scramble lang. And then pag medyo nag-solidify na, yun na yun. Ayan, hinihintay ma-solidify. And then yun na yun. Lalagay sa maliit na bowl.
Okay, nilagay na ang ating sisig sa plate na may rice and then lalagyan ng kubertos, isa pang kubertos, at lalagyan ng kalamansi, lalagyan ng ito yung special ingredient, yung thick Filipino sweet mayonnaise. Tapos na yun natin, oh. Ay, konting sprinkle ng toyo, pampalasa. Ay, nagpakita talaga, grabe. Thank you. Salamat kaayo. Okay, Renz, nandito tayo sa Legendary. Hindi na bago sa ito, Pops, kasi alam ko pandemic. Kasi way back 2021 nata na-try ko na to. Try mo na. Pero iba yung action ngayon, pare. Alam mo, Pops, iba yung sistema dito, no? Pansin ko, yung mga vendors talaga, kaya ako medyo umiiwas ako dahil alam ko busy sila. Oo, lalo ngayon, kumbaga rush hour eh. Kumbaga yung 2 hours na yun, yung 12 hanggang siguro mga 1:30 o 2. Yan yung almost sila makausap talaga. Pero itong sisig sarada maganda dito. Ito yung OG talaga na stall. Tapos bukod sa sisig nila, may mga iba-ibang ulam din sila. Ikaw ba, anong para sa'yo, anong icon, bakit icon ng sisig sarada? Sa akin, siguro unang-una kasi luto siya. Dito sa mismo, kikita mo paano siya lutuin. Isa rin sila sa nagpasikat ng modern sisig. Yung sobrang kabaliktaran ng traditional sisig. So makikita mo dito, ito may option ka na regular or super spicy dahil ang dami yung chili powder. Ang dami yung chili flakes. So makikita mo, binalot yan sa itlog. Coagulate yung pinaka-itlog natin. And then that porky meat. Ayun, grabe, nagsolidify na, no? Parang magkakadikit yung ano natin. Alam mo na mayonnaise tsaka itlog. Crispy, no? Ano ito nga? Balot na balot yung itlog. So parang kada kagat mo sisig, may itlog ko malalasahan. Balot na balot siya. Just very savory. Mamantika siya. And then that additional chili flakes. I mean, hindi naman siya sobrang spicy. Konting init lang naman. And then nalalasa ko talaga dito, yung toyo talaga. Hindi ko naman, I think may margarine din yun or butter. So this time, didip ko sa mayonnaise. Ito yung counterpart niya. So dito nakahiwalay yung mayonnaise. Hindi pa rin nagbabago yung lasa, pre. Ang ganda pa rin talaga. Marami talagang modern sisig hater. Pero kasi ako, I respect both sisig eh. Yes. Especially, natikman mo na yung original eh, si Aling Lusing. Ang dami ko natikman na authentic sisig sa... Hindi lang Aling Lusing. Maraming sisigan doon na yung authentic way talaga. Masarap. Pero pare, bawal nyo rin i-bash yung ganito. Kasi ang sarap din talaga eh. Appreciate lang kung di nyo trip, hindi trip. Pero ako both na-appreciate ko siya. Iba rin yung sarap ng ganito. Only in the Philippines eh. Kahit nagtatagaktak tayo sa pawis, magsasabaw kami. Okay, cheers. Libreng sabaw dito. O kala mo, tequila lang. Parang pares. Dahil, no? Parang pinagpakuluan nung ano. Ito. Yung baka? Ay, nung pork, Nakot off guard ako. Ang kapal, ma-pepper, maluya, ma-garlic. Dahil sobrang init ngayon, tagaktak ang pawis namin. Isang malamig na soft drink. Cheers. Puso ng Makati na isang lungsod at kilala bilang sentro ng negosyo at modernong kabiasnan ng Pilipinas ay matatagpuan ang tinatawag na poblasyon, isang barangay na puno ng kasaysayan, kultura at kwento ng pagbabago. Noon, ang poblasyon ay orihinal na kabayanan ng Makati kung saan naroon ang simbahan, palengke at munisipyo, tahimik at tradisyonal. Isang pamayanang puno ng alaala ng nakaraan, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti na nagbagong itsura at tunog ng poblasyon. Karatulang lumiliwanag ang kulay, mga kainan na moderno at maraming turista, ingay na galing sa mga speaker at hanggang sa mga inuman na pangkasiyahan. Heto na ngayon ang tinatawag na poblasyon. Krisha, magandang gabi. Welcome back sa Chewy Show. Thank you. Kilalanin na aking food partner for tonight and my good friend at nagbabalik na si Krisha Uy, ang pamansang bisprin at marahil isa sa pinakamagandang muka at talentadong influencer sa buong Pilipinas. At siya ang sasama sa atin makipagsapalaran sa mga kainan ng poblasyon. Krisha, unang tanong ko sa'yo, pag sinabi mong poblasyon Makati, anong unang naiisip mo? Pub crawl. Pub crawl? Food hopping. Food hopping? Bar hopping. Bar hopping? Yes. Tapos anong ginagawa doon sa bar? Shot. Ngayon, ito na ang isa sa pinakamasiglang distrito sa buong lungsod. Dito makikita ang pinaghalong luma at bago, mga lumang bahay na ginawang cafe, mga eskinita na puno ng street art, at mga bar at kainan na bukas hanggang hating gabi. Buhay na buhay ang sining, musika at kultura sa bawat sulok. So, banding with friends? Yes, kasi may marami din dito mga aesthetic. Yung mga secret bars, hidden bars. Okay.
So ngayong araw, Krisha, maniwala ka sa hindi, gagawin natin isang ultimate Poblacion food tour. So, kakain tayo sa mga ilan-ilan ng mga sikat na kainan sa Poblacion, maybe hidden gem, at higit sa lahat, magpapakabusog tayo. Tapos siguro konting, ewan ko, ikaw, red game ka ba? Pwede. Ang layo. Kasi sa Poblacion, minsan na lang din naman eh. Huwag tayo paligoy-ligoy pa. Punta tayo unang food spot natin. Ano binihintay natin? Sarah! Boom! Pare, ito yung first stop natin. Krisha, gutom ka na ba? Gutom na. Nandito tayo sa tinatawag na Kaukay. Nakakain ka na ba dito? First time ko dito. Para sa unang food spot, welcome sa isang Poblacion icon at authentic Thai resto na tinatawag na Kaukay. Isang Thai resto chain specializing on northern Thai street food. At kahit may ibang branches sa Manila, ay dito talaga sila nagsimula sa Pobla. Nananatili pa din ang tradisyonal na mga recipe nila at kalidad ng kanilang mga putahe. Kaya naman, umorder na kami. Hindi na kami nagpatinag ni Krisha dahil mahaba pa ang gabi namin. Umorder kami ng mga bestsellers nila tulad ng gaitot or fried chicken krapao, somtam, tom yum mama, Thai mama, yawarat fried rice, French beans, and mango sticky rice. Halika, kumain na tayo. Unang gusto mong tikman? Okay, sige. Ito yung tinatawag nilang Pat Mama. Klase siya ng parang instant noodles na ginisa. Parang pansit canton basically. Tapos may nakita akong pork. Alaoy. Cheers. Cheers. Yung labuyo, yung gisa, napunta na doon. May konting katamisan. Matamis siya. Noodles natin. Of course, yung chewy na siya doon. Basically, parang Thailand pansit canton. Next, try natin itong fried chicken krapao. Diba? Medyo kakaiba. How's the flavor? Kakaiba yung flavor niya. Kakaiba, no? Kaya akong bumalik sa Thailand. Yung basil, lasang-lasa mo. Yung scent, yung mint flavor ng basil. Ang hang, yung bawang. Wow. May konting tamis din. And yung fried chicken natin, lambot eh. Ang sarap din ng tulong ng mga long beans. Parang ready na uminom. Hey, joke lang. Inom tayo. Hindi, ito yung ating Tom Yum Mama. Nakita mo, may yempo tayo dito. Wow. Tapos may squid, tapos yung noodles natin. Sige, kuha tayo. Mukha siyang laksa, no? Mukha siyang laksa. Parang siyang sinigang ng Thailand. Lagyan ko ng konting lime. Masarap. Honest, basically parang kumakain ng Thailand sinigang na may noodles. Isipin mo yung sinigang, nilagyan mo ng noodles. Pero ito mas mabango. Hindi ko compare mo. Pero first time ko makakita na may lempo. Ano? I-try natin yung yempo. Sige. Ikakaiba. Cheers. Oh, bagay ah. May seafood siya. Pero may protina pa rin ng baboy. Okay. Tapos parang ano eh. Nangyari na hydrate na talaga yung na-hydrate na talaga yung baboy. Naging spongy. Oh, eto, Krisha, tanong ko sa'yo, sa Poblacion, like, madalas ka ba dito? Hindi naman. Nung bata ako. Wow! Pa rin ang taon mo ngayon. 28. Pwede Wait sige lang, sabihin mo. comment section. I-comment nyo. So, tingin nyo base sa itsura ni Krisha, ilang taon na siya. Ano, panigurado mo mga tanda kay Krisha? Uy, grabe. Sige, try natin tong yawarat fried rice. Kuha ng konting sili na may kanin. At chicken pala yan. Chicken fried rice. So, ito. Kuha ko dito. Cheers! Yes. Ang sarap. Parang gusto ko yan sa bahay. Oo, isipin mo yung wok hey aroma niya. Yung grilled chicken nandun. Yung boghag na kanin, yung sili. Acidity galing sa lime. Ay, perfect. Bagay din may toge, tsaka ano yung gulay na isa? Petchay ba Petchay, parang petchay eh. Ready ka nang lagyan ng alak yung katawan mo. Ano sabi nga nila, huwag kang iinom na walang laman yun siya. Totoo. Diba, totoo rin yan. Based on experience. Pwede rin siya pang after uminom, no? Yung nagugutom yung iba. Try natin tong long beans. O French beans. Try natin yung French beans. Pampalis konsensya lang.
Mag-garlic yung sauce niya. Tama. Ito yung mga video na parang ayaw mo magsalita. Parang Kaya ayaw na nga tayo eh, parang matuwid. pwede kumain na. Tigil mo na yun, Jeo. Umama ka na. Sige, Krisha, Uy. punta na tayo dito sa Gaitun. So, ito yung Thai fried chicken nila. Yung version mo dyan, ito yung original. Pero ako, gusto ko i-try yung manghang. Makuha ko dito ng Thai part nila. Ito na lang. Sige, legs ka. Cheers! Wala na. Buttered chicken. Mm-mm. Maanghang din siya sa loob, ah. Oo, tapos yung fried garlic. Oo nga, tama kayo. Ang hangin na sa loob. Pare, sobrang walang biro. Sobrang juicy pa. Wow. And then yung pinakalasa niya, nagagaling sa fried garlic. Then yung Thai fried chicken lang din talaga. Ang kapal ng butter, no? Oo nga eh. Kaya just Try natin. Okay, meron ako dito. Dalawa eh. Ako, try ko lang to isa. Sige. Ang sweet and sour. Sweet and sour nga. Hop. Parang ano? Ang sarap. Saan parang tamarind na chili na matamis. First time ko siya ma-feature sa Chow Show. Personally, nakain ng the best dito. Personally, kain lang. Trip ko talaga yung pagkain nila. Like yung recipe nila. Kasi parang, how do you say this? Sabi ko nga, authentic siya. Pero medyo linarukan na ng konti. Mas pinasarap pa. Ang ka-partner daw niyan, yung Bangkok somtam nila. So may yempo rin na kasama yan. So ito yung perfect partner ng fried chicken nila. Ito yung salad nila eh. Oo. Okay. Sabay pala ayaw counterbalance fish. niya. Patis. Ano siya? Kumbaga parang version na nito ng atsara. Parang pangtanggal ng umay. Umay, oo. Di ba yung pagka-greasy niya, oiliness niya. Ito matamis, na mapisi, Grabe. na lasa, manghang. Ito yung papaya natin, fresh na fresh, juicy pa. Tsaka parang patis talaga ng Thai, no? Hindi yun sa atin. Anyway, may mga drinks din sila katulad nito. May Thai green tea. O dito, ikaw Thai milk tea. Okay. Cheers. Oh, it's so refreshing. Sarap! Parang commercial Tako kay might be one of the best food spots dito sa poblasyon. Yung mga tig-poblasyon, alam mo talaga to kasi one of the OG talaga sila. May mga branches na rin sila sa iba around the metro, pero dito talaga original. Bago tayo umalis dito, Sige. syempre sa Thailand tayo, yan yung mango sticky rice. Okay. Tukatayan, punong konting mango. Anyway, Krisha, maniwala ka sa hindi, una pa lang to. The night is still young. 8:13 PM pa lang ngayon. Nagsisimula pa lang yung gabi natin. Nice. Ready ka ba? Of course. Cheers, I love Krisha. this. I've been alone too long. Gotta learn how to walk with my shadow. I've been so low in my lane. Noong wala pang mga malalaking kainan at mga banyagang establishments dito sa Pobla, ay may isang humble eatery sa barangay na to na sumasalba sa mga kumakalam na tiyan at mga nais magbanlaw pagkatapos mag-inuman. More than 20 years na sila nagbebenta ng iba't ibang silogs nila. Welcome to the legendary Do Re Mi Tapsilogan. Tell you what you need to know. Tell you what you need to know. That you are all I want. Okay, next food trip natin. Nandito tayo sa sikat. Masasabi nating poblasyon legend na Do Re Mi. Ay, ang galing! Sabi na singer ka talaga. Hindi, pero legit, Krisha, alam mo, nagtanong ako, poblasyon food tour, ano mga dapat kainan? Ito talaga. Sabi nila, yung iba, yung hindi pa sikat maraming mga kainan sa poblasyon, ito na talaga yung kinakainan pag medyo nakainom. First And I time believe, no? Parang itsura pa lang, no? Puro silog meals. Pero, tikim mo na rin sa sabaw. Sabaw to? Oo, sige, cheers. Oh, it's freaking sweet. Broth ng beef, no? Oo, ang tamis. Kakaiba siya, no? I mean, yung mga sabaw, para siyang pares. Ah, Alam mo yung yes. mastar anise na Oo. matamis. Pero ang kapal. Tsaka may taba, ng beef. Parang pares nga talaga. Okay sabaw pa lang, hulam na. Simulan mo na sa adobo. So, ito, pork adobo siya. Sige, Krisha, kuha ko dito. Lambot. Pang rice? Sure, naman. Siyempre. Garlic? Garlic na garlic. Kung gusto mo sinawag, buwaghag. Maganda to sa adobo. Parang adobo to ng nanay mo. Diba? Toyo, suka, adobo yung adobo. Next natin, ito yung ating pork silog. Okay, Krisha, dito ka. Ako kuha ko dito konti. Kuha ko ng itlog. Tapos,
Tapos, pork chop, konting kanin. Cheers! Nagigets ko. Hindi naman siya yung parang wow, grabe yung flavors. Wow, grabe yung ingredients. Oo nga. Pero ito yung more on comfy. Comfort food siya. Parang siyang niluto sa bahay. Klasikong-klasiko. May konting tamis din siya, may konting garlic flavor, mamantika for sure. Pero okay lang yung mantika kasi ito yung mga pagkain na medyo may alak sa katawan eh. So yung mantika, yun yung medyo tutulong sa'yo para ma-wash down yung alcohol. Tapos natin ito yung tapsilog. Sige, kuha ko. Para hindi siya yung sobrang moist sa tapsilog, medyo dry siya. Ayun. Oo nga. Siya yung timpla. Parang ano, para siyang finilter doon sa sabaw. Parang siyang nilaga doon sa sabaw na yun. Feeling ko nga, ganyan. Oo, no? Niluto siya sa sabaw. Ano eh, what did you say this? Very dense eh. Parang may juices siya. Parang may sabaw basically. May tsura niya, akala ko medyo tuyo siya. Parehas tayo. Pero nung kinain ko, dry. galing, sarap. Okay, wow, sarap nun. Masarap siya, manamis-namis. Saan tayo magsawsaw niyan? Ito yan, Chris. Ako lang naman, bilang batang Paranaque, ang ketchup suka, hinahalo namin. Halo-haluin mo na sa'yo. Pang-tapa to. O, pang-tapa. Pwede rin naman sa iba. Okay. Pero ako sa tapa, lagay ko. Ayan. Tapos, kuha ka ng konting egg yolk. Sabahan mo ng konting egg yolk, bawal na wala. Okay. Tapos, kuha ka ng yung bughag na fried rice nila. Look. Ayan. Cheers. Ito. Nagigets mo? Parang mag-iiba na yung ano ko Pasawan mo, no? Yung suka, yung tamis ng ketchup, Tapos yung may asim ng suka, ang over ka na talaga. Parang nagigets ko. Ito yung hanapin ng bibig mo. Ang ganda. Hidden gem, hole in the wall. Nasa labas kami ng kanto ngayon. Pero nagigets ko na dapat pa nag-poblacion food tour ka. Lumayo ka sa mga bar, lumayo ka sa mga medyo pricey na kainan, punta ka ng Doremi. Mapapakanta ka na lang na. Doremi. Talaga. Hindi ko akalain singer ka pala talaga. Star Music, alam niyo na. Cheers. Budol. Mula sa mga miingay na musika at nakakasilaw na ilaw ng Pobla, ay babaybay kami ni Krisha sa bandang residential area sa kanto ng JD Villena. Dahil balita ko, ay may isang kabahaban dito na hindi pangkaraniwan, maliit, pero mayaman sa sining. May kasikipan, pero lawak ang iyong kalaman, nasa sulok, pero malayong mararating mo sa bawat pagtingin ng mga pader, palumuti, laruan, litrato at sining nila. At sa likod ng makulay na tindahang ito ay makikita ang isang rakista na nagpapatakbo ng tindahang ito. Sir Punk, gandang gabi. Gandang gabi. Nice to finally meet you. Thank you. Gandang gabi. Sir, ang unang tanong, nasaan tayo ngayon? Poblasyon. Dito Uy. sa Hababan sa Poblasyon. Okay. Sir, matanong ko lang, paano nagsimula to? Very brief lang. And then, nag-start ako sa sa bangketa sa harap ng bahay namin. So, mga 1 year ako doon. And then, after doon, nakasave akong money, nag-rent ako ng ganitong place. Sa habhaba ni Chef Punk, hindi lang naman to isang kainan, pero ito'y isang safe space at tahanan ng sining. Hindi lang ito isang normal na food trip, bagkus ito'y isang experience. Sir, nabanggit mo sa akin kanina na ikaw, laking poblasyon ka rin talaga. Yeah. Sir, matatanong ko lang, kasi yung ginagawa naming episode ngayon, it's all about mga kainan sa poblasyon eh. Ano pagkakaiba ng poblasyon dati, nung kabataan mo sa ngayon? Pero yung dati, hindi ganito. Wala masyadong mga gimikan. Ang gimikan nun yung Burgos lang, Okay. Red Light District, Oo. tsaka yung part of Jupiter. Oo. Pero ngayon, sobrang ibang-iba na. Masyadong umano na kumbaga umasenso na, yun ang pinagkaiba. Mas parang mas quiet. Ang dami ng business dito, dami ng tao, dami ng dumadayo. Sir, napansin ko lang yung place niyo, sobrang ganda kasi ang aesthetic tsaka unique. Paano niyo nagawa to? Like, anong inspiration niyo? Tunay, ang inspiration ko talaga si God, Lord, no? And then yung my daughter, then mga cats. Nag-start lang yan sa patagpi-tagpi eh. Ito, siguro dito lumabas yung character ko. And then kung mapansin nyo, makulay, di ba? Creative and then makulay. Yung kulay na yan yung nagbibigay sa akin ng sigla. Gusto ko makulay ang buhay. And then yung mga nakikita nyo pala ditong ibang mga display, mga mga regalo ng mga guest ko, ng mga local artists, at mga foreigners. Ito nga yung kainang walang menu eh. Ready na kami tikman ito. Yeah, tikman Maraming na. salamat. Oh.
The legendary Sir Punk. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sir, sabihin natin, Tara! Okay. Tara! Chura! Yun! Alam mo, sa pagluto ni Chef Punk ay parang isang pagbuo ng relasyon. Pagkakatiwalaan mo siya kahit hindi ba kayo gaano magkakilala. Makikinig ka sa kanya habang nagluluto siya at mararamdaman mo ang sigla at dedikasyon niya sa bawat kumpas ng kanyang mga kamay. Dito, organic as much as possible ang mga recados niya at nagpro-promote siya ng healthy options. In-order namin ang mga bestsellers niya tulad ng pansit habhab, buttered chicken, and grilled chicken. Excited na ako. Ako din. Alam mo, mata ko palang busog na sa disenyo ng struktura ng kanyang pamamahay. Kampay tayo? Kampay. Cheers. Unang alam natin ngayong araw. Okay, cheers. Oh, sige, isa pa. Sige, gusto mo lang uminom ulit eh. Let's dive in. Sige, ito yung pansit habhab nila. Kakaiba, no? Parang redefined pansit habhab. So, onions, and yung itlog natin. Uy, yun ang gusto natin. Wow. Very creamy. Nakalagay pa sa dahon ng saging. Sibuyas, malalaki yung gayad. Kuha na lang tayo nung gusto natin kunin. Sige, go lang. Cheers. Oh, nice. Just very, very savory. Okay. Ang sarap. Gusto ko yung nguya nung yung noodles nila eh. No? May konting, hindi siya sobrang lambot. Hard noodles siya. Oo. Ano ba mean ng habhab? Kasi sa Bisaya ang habhab, kain mo Oh, ang habang ginaganon mo. Kasi ano yung nakalagay sa dahon ng saging? Ang inigop mo. Masarap ha? In all fairness, masarap siya. Ito pala ko yung sa maliit na ginawa natin. Bakit? Kasi ang habhab, nilalagyan talaga ng suka yan. Purong-puro yung yung suka eh. May kulang. Ano? Ketchup din. Ay, alam mo nung kulang? Cheers. Cheers. Ketchup tsaka suka. Ito yung grilled chicken natin. Sige, kuha ko dito. Chicken breast. Chicken breast. Tapos kuha rin ako ng Sobrang konting red rice, no? So, very healthy tong option na pagkain nila. Cheers. Cheers. Ang sarap. Parang pagkain sa isang hotel. Parang ako sa high-end restaurant. Parang kahit wala kang mahay ka. O yung gravy niya, no? Sarap din, sarsa niya. Yung manok natin, yung spices niya, parang may parsley, parang gano'n. Sobrang healthy niya. Ma-healthy rin talaga. Tapos yung red rice, of course. So, last natin, ito naman yung buttered chicken. Cheers! Cheers! Wow! Sarap! Sarap! Alam mo, nakakatuwa. Una, isipin mo, okay, pinuntahan mo dito yung ambience. Pero yung pagkain din eh, may binatbat din talaga eh. Sobrang sarap. Parang nasa restaurant. Kasi si Sir Punk, chef din talaga yan. Pero ang galing bukod sa pagkain, na-appreciate ko yung storya, yung disenyo, yung mga palumuti, yung mismong tao behind this restaurant, si Sir Punk. Parang sama ko ito rin nagre-represent poblasyon, no? Makulay, mabuhay, bawal tatamad-tamad. Anyway, Krisha, hindi pa tapos yung food trip natin. Busog na busog tayo sa story at pagkain. Pero may isa pa tayong pupuntahan at doon tayo mag-happy-happy. Doon ba tayo nagkakilala? Doon tayo nagkakilala. Oh! First video natin. Ayan, go-comment na naman yan yung mga tao. Alan Joe, lahat na lang. Okay, cheers, Krisha. Cheers! Okay, pare, last food spot. Nandito tayo sa sikat at alamat na El Chupacabra. Noong 2013 at umuusbong pa lang ang food and nightlife scene dito sa Pobla, isa ang El Chupacabra sa naging matunog na pangalan dito. It is a popular taqueria known for its vibrant atmosphere and authentic Mexican street tacos. You can drink, you can eat, and most definitely, you can have a good time. Talaga naman kung first time mo sa Pobla, ay isa ang El Chupacabra sa bucket list na dapat mong i-check at nagpaluto na kami ng sarit-saring street style tacos. Umorder kami ng quesadilla at burrito. At higit sa lahat, hindi matatapos ang gabi kung wala kaming alcohol na iinumin ni Krisha. Krisha, medyo memorable sa atin to. Dito tayo una nagkita, di ba? Dito. Way back circa 20,021.
yung upuan natin dito pa Ito rin yun. Ito Grabe, rin. nung bilis ng panahon. Yes, Grabe. tita. Bata pa ako nun, mga ganyan ng panahon. Ito yung sinasabi ko, main event natin, ito El Chupacabra. Bukod sa mga sasarap na tacos nila at mga street-style Mexican food, dito, sikat din ang liquor. Yes. Nasa poblasyon tayo, kailangan natin mag-liquor. Very Mexican, meron tayo dito. Tequila, it Tequila. won't kill ya. Krisha. Parang ako, ikikil ako dito. Paano natin inumin? Gusto mo ba yung may asin o diretso na? Ako kasi Sige, half muna kasi masyado mataas eh. yeah. Okay, 18 above lang ang pwedeng kuha nito. Yes. Krisha, cheers. Yo le entro, le doy un poquito más. Half daw siya. Ang layo. Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Bigla dumiretso. Medyo to, wala na, tuloy-tuloy ko na. Sige na nga, ako din. Parang nalinis na yung ano ko. Ang sarap. Ano tubig? Chaser. Grabe yung chaser niya. Alak din yun ah. Then, grabe. Pero ang sarap nito, alam ko, iced tea lang din. Simulan mo natin dito. Yung ating chicken burrito. Lagyan natin ng salsa. Yun. Cheers. Hindi pa rin nagbago. Ang Just sarap. mouth-watering, flavorful, umami tasting. The chicken is so well marinated. The rice soft, fluffy, moist. Oh, Tama lang lahat, pati yung alam. Yes. Asim. Wow. yung salsa sarap din. Wow. Sige ako dito na sa classic chicken nila. Sige ako ng salsa natin. Ay, ang dami. Pero may red salsa tayo dito. Ako, parang magbabalik ka na ng shawarma. Sabi nila, nakita ko, ganyan daw dapat. Sabi nila dapat dalawa daw talaga yung pag-soft Oo. taco. Kasi feel ko ano eh, baka para mabuhat niya lahat. Sige, cheers tayo. Cheers. Cheers. Namiss ko to. Refreshing siya eh, kasi may mga white onions. Nag-balance siya sa sisig. Tsaka naman, basically, para siyang shawarma, para siyang chicken shawarma. Marinated na rin yung manok, tapos yung white onion sa kakatulong. Ito may carnitas tayo dito. Yan, al pastor ata. Parang bigat. Yung busog ka na. Pero fight. Bakit lahat masarap? Okay, yung tequila ko. Nawala. Na-dissolve na, nawala na. Nawala. Napalitan na ng taco, deliciousness. Yung pork niya, parang siyang, parang siyang floss. Hibla-hibla. And then yung cilantro nandun. Akin maanghang yung chicken breast. Ganun. Parang nalalasahan ko nga may paprika eh. Tayo natin ito meron ditong cocktail. Alam mo ito ang tawag nila, pero may rum to. Sa'yo naman na yan. Margarita. Margarita, cheers. Naramdaman mo kanina sabi ko parang iced tea, ngayon naramdaman ko na yung rum. Alam ko bakit. Parang nasa ilalim pala. Oo, hindi mo na. Hindi ko hinayok. Okay, this is the first time I'm being intoxicated on live Chewy Show TV. Sige, next natin. Ito yung quesadilla. Hati na lang tayo, no? Yes, please. Sige. Wow. Uy, nice. Wow. Sarap tignan. Ilagyan ko ng salsa verde. Vamos a bailar con esta cumbia que te va a gustar. Oye, mi morena. It keeps getting better and better and better. Ang sarap. Ano pa? Maybe one of the best burgers ang kasagetti ko ako. Kaya poblasyon, pwede kong uminom. Pero more than that, mapapakain ka talaga eh. Kasi masarap yung pagkain nila eh. Totoo. Ako subok na. Sabi ko sa'yo, unang kaya ko dito, circa 2020. Cheers na ba? Cheers. Bawasan mo naman ng konti. Oo, okay, fine. Qué bonita, como lo ven. Kalahati. Lukas. Nakapala mo naman. Grabe ito siya. Lakas mo naman. Malakas uminom mga Bisaya. Sige, last natin. Ayan, sige, siya na yung steak. Ay, yung tacos nila dito siksik talaga eh, no? Kumbaga, Hindi sila tipid. overflowing yung pinakakarong. Quieres si te va a gustar. Oye, mi güerita, vamos. Ang saya lang. Sabi mo, ang dami natin kinain ngayong araw. Parang kung hindi man tayo nag-party-party, pero yung mga tiyan natin, Nag-party. nag-party, ang dami natin kinain. Ang daming story nating nalaman. Oo. Ang dami natin nakasalamuha. Yes. Pero ibang klase. What a way to end our food trip dito sa El Chups. Super. Short ka, namumula ka. Like, ito lang, Krisha. So, gagawin mo, kung anong asin, inumin mo muna. Ha? Mga 3 seconds. Ay, ganun talaga. Kasakit tayo na. Uy, ang dami.
Di ako lasing na. Well, Ano na? 1, 2, 3. Cheers! cheers. Cheers! Parang mas bakit yung lasa. Kaya siya, maraming salamat. Thank you sa pagsama sa food tour na. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating Ultimate Poblacion Food Tour. 4 lang ngayon na sikat na kainan dito. Panigurado, marami pa kayong mga paborito kainan sa Poblacion na hindi namin napuntahan ni Krisha. Yes. Pwede yung i-comment down below. Anyway, Krisha, maraming salamat sa pagsama. Salamat Sana kayo. nabusog ka. Salamat. At tanong ko sa'yo, sa lahat ng kinain natin, yun yung favorite mo? El Chupacabra pa Ay, rin. totoo yung tacos. Ikaw? Ako, hanggang, alam mo yung kakao masarap. Ayaw. Yung pagkain nila. Pero alam mo yung tumatak sa akin talaga, yung si Uncle Punk. Ayaw. Yung story niya, iba yung ambience. I mean, masarap yung pagkain nila, pero more than that, the character. Salamat kayo. Don't forget to follow me sa aking Instagram, TikTok, Facebook, and also Threads. Krisha Uy, salamat kayo. MySpace, Friendster, Pops, alam na si Krisha na kailang sama sa Chewy Show. Naiibig mo triceps ko. Every year talaga yan. Every year. Pero panigurado, meron pa tayo this year. May isa pa yan. Sorry, wasak na ako, namumula na ako. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Krisha, nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Peace. Bye. Sa yung tequila. Gusto ko ba? Wala. Para kang umuwi sa bahay, yung pinaglutuan ka ng mga Thai na people. Yung parang ganun. May tayo ba sa bahay niyo? Wala. Hindi like... Ayan. Ayun, pwede ba? Nag-start lang ako doon. Sabi may kahawig ka eh. Hindi. Sabi may kahawig si Sir eh. Yung ano, Hula ko sabi. Uminit dito ko. Uminit ako lahat. Uminit buong pagkatao. Anyway. Hindi yun ah. Hindi yun yung meaning ko. Walang Okay yaka. lang.